maraming mga issue ng baptism. Kaya sa panahon natin, maraming mga churches, maraming nagpatutuo, maraming nagpapaliwanag. Pero tingnan natin kung para kay Kristo, kahit yung mga apostol, para saan ang baptism. Sa panahon ni Juan, si Juan nagbibinyag, si Jesus nagbibinyag din. Kaya sa pangalawang pagbasa, tinatanong nila noon kung kaninong pangalan kayo nagpabautismo. Kaya dapat malinaw yan. Sa Old Testament, ang ginamit nilang baptism ng ritual ng paglilinis ay pagtutuli. Si Jesus tinuli ron. After 8 days, dinala siya ni Maria upang tumanggap ng ritual ng paglilinis. Sa New Testament, dumating si Juan, ang ginamit niya ay tubig, as simbolo ng paglilinis at pagpapatawad. Dumating si Kristo, and then ipinapaliwanag niya na siya'y magbautismo sa Espiritu at apoy. I-take out na si Juan sa tubig, si Jesus naman sa Espiritu at apoy. Now, nung si Jesus paakyat sa langit, kasi nagbautismo ang mga apostol in the name of Christ. Malinaw yan. So, nung si Jesus ay umakyat sa langit, bago umakyat sa langit, ang sabi niya, ay binyagan lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, yun ang sinusunod natin. Hindi lang in the name of Christ, hindi lang yung circumcision, hindi lang sa tubig, pagbibinyag ng tubig, kundi ang sabi ni Kristo, binyagan sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, mga kapatid, para saan ang binyag? Yan, isa yan sa mga magandang maunawaan ng tao. Bakit ba nagpapabinyag tayo? Ayun, may magpapabinyag ngayon. Para saan po ba ang binyag? Mahalaga ba ito? Bakit mungkahi ni Kristo ang bautismo na lahat ng tao ay dapat mabinyagan? Kaya isa yan sa mga role ng pari at pastor, magbinyag talaga. Walang ibang tungkulin ang mga lingkod ng Diyos, kundi binyagan lahat. Ma-reassert itong baptism. So, naintindihan nyo na ba ang bautismo? Kasi yung iba kasi nagpabinyag dahil kailangan ng baptismal certificate. Yung iba nagpabinyag upang magparehistro na sa munisipyo. Yung iba naman nagpabinyag para maging church member. Tama ba yon? Ano bang itinatag ni Jesus? Simbahan, relihiyon, o kaharian? Ano yung tinatag ni Kristo? Relihiyon o kaharian? Kaharian, dapat malinaw yan. Kaya ang binyag ay para sa paghahari ni Kristo. Dahil ang required ni Jesus, dapat tayo'y makatanggap sa tubig, bautismo sa tubig, at bautismo sa Espiritu Santo para maging bagong nilalang kayo. At meron tayong kakayanang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya malinaw na hindi church membership ang baptism. Hindi for religion ang baptism, para sa paghahari ito ni Kristo sa kaharian. So yung iba mga kapatid, ganun ang pag-unawa, dapat pagnilay-nilayan natin ito kung para saan ang bautismo. So hindi nagtatag si Jesus ng relihiyon, kaharian niya ang tinatatag niya, at mungkahin ni Jesus sa kanyang mga apostol sa Matthew 28:18-20 na binyagan lahat upang makapasok sa kahariang inihanda ng Diyos, upang masaksihan nila ang paghahari ni Kristo. Kasi yung pagbabalik ni Jesus ay paghahari na rin niya eh. Wawakasan na ang kamatayan, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay aalisin na niya. Kaya may panibagong Jerusalem o panibagong langit at lupa. Now, kung sa school, no ID, no entry, nako, dapat malinaw ito sa atin, na kapag hindi tayo nakatanggap ng bautismo sa tubig at Espiritu Santo, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi sa nabinyagan sa tubig at Espiritu Santo. Malinaw ito mga kapatid. Kasi ang akala natin, maawain naman si Jesus eh. Kaya nga, maawain ng Diyos. Kaya dapat i-reassure ng mga churches na mabinyagan lahat kasi binanggit dito sa Gospel ni San Juan nang sinumang hindi nakatanggap ng bautismo sa tubig at Espiritu Santo, hindi niya masaksihan ang paghahari ng Diyos. So hindi siya makakapasok doon. Okay? Kung mga kapatid, sa ating pananampalataya sa Constitution and Canons, meron tayong tinatawag ng Articles of Religion. Ang sinabi doon, baptism is necessary for salvation. Okay? Ang binyag ay para sa pagliligtas ng Diyos. Hindi for religion, church membership, o certification.
Dahil ang bautismo is cleansing, yan, isa ito sa mga dapat unawain natin. May binanggit dito, kung sa panahon ng tao ay mabinyagan, yung mga original sin. Ano ba yung mga original sin ng tao? Meron tayong tinatawag na actual sin and previously committed. Ang tao kapag nakatanggap na siya ng bautismo, meron siyang kakayanan na alisin, linisin yung mga original. Ano ba yung mga original sin? Kanino ito nagmula yung original sin? Kay Adan at Eva. Ano ba yung original doon? Yung paglabag nila sa kautusan ng Diyos. Ang sumpa kasi ng Diyos doon ay kamatayan. Kaya namamatay tayo dahil yun sa sumpa ng Diyos. At sa pamamagitan ng bautismo, ang pangako ni Kristo dito, bubuhayin. Kaya ayun yun. Once ang tao ay nabinyagan, meron tayong kakayanang mabuhay magpakailanman. Kaya mahalaga ang baptism dahil maraming pangako si Kristo sa mga taong nabinyagan at tumanggap sa pananampalataya, buhay na walang hanggan, maging mga anak ng Diyos, maging tagapagmana sa buhay na walang hanggan. Kaya dapat tanungin ninyo kung nabinyagan na ba ang mga kapatid natin. Dapat tanungin na-reassured na ba yan? Kasi sa muling pagbabalik ni Kristo, wala nang second chance. Ang daigdig na ito ay meron. Kaya dapat dito pa lang ay na-reassure natin yung baptism dahil malaki ang tulong ito sa buhay na walang hanggan. Okay? Original sin, actual sin, yung mga ginawagawa natin kasi nagkasala tayo sa isip, salita at gawa. Sa pamamagitan ng binyag, meron tayong kakayanan na alisin. Okay? Linisin iyon sa pamamagitan ng pagpapatawad. Okay? Ano pang binanggit dito? Kung bakit kailangan nating mabinyagan para maging anak ng Diyos, tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Kasi ang binyag mo, okay, take note ha, minsan kasi may nagsasabi fake baptism. Meron bang fake baptism? Wala pong fake baptism. Kasi ang lahat ng mga pari at pastor, nagbibinyag sa ngalan ng Diyos. Hindi naman sa ngalan ng simbahan. Walang nagbibinyag in the name of the Roman Catholic Church, in the name of Aglipay Church. Kasi ang pagtingin natin, ay dyan tayo sa Aglipay kasi dyan tayo nabinyagan. Ang tao ay bininyagan sa ngalan ng, ang sinusunod natin, Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. Sa Old Testament, ang ritual nila is circumcision, pagtutuli. Si Juan nagbinyag in the name of Christ. Pero ang sabi ni Kristo, magpabinyag kayo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So ang pari ay presider. Hindi siyang nagbibinyag. Ang pastor o pari ay presider sa ngalan ng Diyos. So, ibig sabihin, ang Diyos ay magbautismo sa tao. Okay? Dapat maintindihan natin yon. Kasi, yon ay utos ni Kristo. Matthew 28:18-20, bago umakyat si Kristo, ay sinabi niya na, okay, nasaan yung Matthew 28, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Sabi ni Kristo, kaya't humayo kayo, yan ang sabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Lahat ng mga bansa ha? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At yun ang sinusunod natin. Verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Kaya malinaw po yan. Kapag ang tao ay binyagan, meron siyang dapat sundin. Siyempre yung pananampalataya. Dalawa lang ang dapat sambahin. Isa lang ang dapat sambahin ng tao. Ang Diyos. Okay? Huwag kayong sumamba sa masamang espiritu. Kasi nga si Kristo tinukso din mga kapatid. Kahit ang anak ng Diyos ay tinukso ng diablo, how much more tayo? Tayo mga simple o ordinaryong tao, prone tayo sa tukso ng diablo. Kaya mahalaga ang baptism, protection ito Tatakan ang tao sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Sabi ni Pablo dito, once ang tao ay ginamit niya ang salita ng Diyos, ang pangalan ng Panginoon, lalayuan siya ng kasamaan ng masamang espiritu. Kaya mahalaga ang baptism kasi proteksyon. Okay? Sa panahon ni Kristo, pumapasok ang diablo sa tao. Pumapasok ang diablo sa mga hayop, sa baboy. Kaya pinagbawal din yung baboy noon kasi andun yung mga masamang espiritu. Now, isa sa mga dapat tingnan ng tao, sa Matthew 3:11, sabi ni Juan, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit,
Ito yung binanggit niya. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbautismo sa inyo sa Espiritu at apoy, higit siyang makapangyarihan. Sino yung kasunod ni Juan? Si Jesus, malinaw yan. Kasi si Juan ang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. So dalawa ang dapat maunawaan ng tao kung bautismo sa tubig para sa paglilinis ng kasalanan at pagsisisi. Ang apoy ng Espiritu ay simbolo ng pananampalataya, buhay na walang hanggan. Kaya ito yung maganda Ang aral ni Jesus sa tubig at Espiritu upang ipanganak tayong muli. Kaya yung term na born again, ito yung tinutukoy ni Kristo. Kasi ang physical ay para sa daigdig na ito. Merong katawang inihanda ang Diyos para sa buhay na walang hanggan at hindi itong katawang ito. At kasi ang katawang ito ay para sa daigdig na ito. Merong daigdig na hinanda ang Diyos at yun ang buhay na walang hanggan. Kaya ginamit ni Kristo ang bautismo sa Espiritu at apoy para tayo'y gawin niyang bagong nilalang, bagong mga anak, bagong tao. Kaya yung term ng to be born again, ito yon, baptism of Holy Spirit and fire. Okay? Ang church nagbibinyag sa tubig, sa paglilinis, sa pagsisisi, sa mga kasalanan. Si Jesus ay magbautismo sa Espiritu at apoy para sa buhay na walang hanggan. Mahalaga yan. Kasi binanggit dito, ang sinumang hindi makatanggap sa bautismo ng tubig at Espiritu Santo, hindi niya masaksihan ang paghahari ng Diyos. Okay, malinaw yan mga kapatid. Kaya wika ni Jesus, malibang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, kung ang mga tao ay tuli pa rin yung binyag, kasi yung mga Hudyo yun Di ba hanggang ngayon, ang mga Hudyo, ganun ang ginagamit. Kasi hindi sila naniniwala kay Kristo na anak ng Diyos. So ang ginagamit nilang ritual ng paglilinis, circumcision pa rin. Kasi ang circumcision ay utos din yan ni Yahweh kay Abraham. Okay, malinaw yan na ang lahat ng mga pinili ng Diyos ay tuliin. Tanda na sila'y mga anak ko. Kaya sa New Testament, bago ang formula na dala-dala ni Kristo, ni Juan at ni Kristo, baptism of water and Holy Spirit. Okay. So hindi mo makikita ang paghahari ng Panginoon kung hindi mo matanggap ang bautismo sa tubig at Espiritu Santo. In other words, required ang baptism of water and Holy Spirit. Dapat malinaw sa mga taong nagpapabinyag. Ang simbahan, sino ba yung simbahan? Hindi po itong Iglesia Filipina Independiente. Ang tinutukoy ng mga apostol noon, pag sinasabing simbahan, people of God. Yun yung pinaka-original interpretation pag sinasabing church. People of God, assembly of God. Kaya yung simbahan, pari, pastor, mga membro na nagpapabinyag sa tubig, si Jesus naman ay magbibinyag sa atin sa Espiritong apoy. Kasi tinatanong, paano ba natin masabi na tayo nabinyagan ng Espiritu at apoy? O sa paanong paraan? Kasi si Father nagbibinyag, nagbubuhos ng tubig. Ikaw ay nabinyagan sa pamamagitan ng tubig. So sa Espiritong apoy, paano natin masabi na tayo nabinyagan sa apoy? Okay, ito ang maganda. Pinagtibay ni Jesus ang bautismo sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Dapat maunawaan natin ang sinabi ni Kristo, ang kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Okay? Ngayon, upang matanggap mo ang bautismo ng Espiritu Santo, dapat ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. Malinaw yan? Na ang lahat ng sumasampalataya, sumusunod kay Kristo, ay nakatanggap na sa bautismo ng Espiritu at apoy. Okay? Kasi tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pinagtibay ni Kristo ang bautismo sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya hindi po pwedeng nagpabinyag ka lang, walang pananampalataya. Kaya bago ang baptism, merong orientation, may seminar para maintindihan ng tao, para saan ba ito? Kasi marami sa atin na nagpabinyag dahil magparehistro na po, Father, kailangan na sa school, kailangan na po ang mga ganon. So dapat malinaw ang pagkaunawa natin sa binyag. Ito'y para sa buhay na walang hanggan. Kaya during baptism ni Kristo, anong nangyari? Isa pa ito sa tinatanong bakit ba si Jesus ay nagpabinyag kay Juan? Sino bang dakila? Si Jesus o si Juan? Kasi
kumukwestiyon yung mga apostol ni Kristo. Bakit? Sabi, si Juan nga, sabi, ay hindi ako pwedeng magbinyag sa iyo. Hindi ako karapat-dapat. Dapat ikaw ang magbinyag sa akin. Ano ang sagot ni Kristo? Sundin muna natin ngayon kasi ito ang kalooban ng Diyos. Ngayon lang ha, anong si Jesus ay umakyat sa langit, nasa kanya na yung kapangyarihan eh. Kaya isa lang ang nagbinyag kay Kristo, si Juan Bautista. Okay? So hindi ibig sabihin, nagpabautismo si Jesus ay lesser na siya kay Juan Bautista. Ang sagot ni Kristo doon, kalooban ito ng Ama, kaya sundin natin. Yun ang nangyari. So during baptism, nabuksan ang langit. Okay? Isang patutuo yan, maliwanag yan. Nabuksan ang langit, bumaba ang Espiritong Banal, kagaya ng kalapati. May tinig mula sa langit at nagsasabi, ito ang pinakamamahal kong anak. Ang kinalulugdan kong anak. Nang ibig sabihin, during baptism ni Kristo, meron ng mensahe na si Jesus ay anak ng Diyos. Marami kasi mga taong hindi naniniwala kay Kristo na anak ng Diyos. Okay? Kaya hindi nasunod yung baptism of water and Holy Spirit. May mga churches nag-baptize in the name of God, in the name of Christ. Yung iba tayo, sinusunod natin yung Father, Son, and Holy Spirit, yung Trinity. Dahil yun ay utos ni Kristo na binyagan lahat sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So kinalulugdan ng Diyos ang mga nagpailalim sa Kanya. Kasi sabi ng Ama, at tinig mula sa langit, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Kaya maganda po, ang benepisyo sa bautismo na tinatanggap natin ay connection, relasyon, access sa Diyos. Kaya kung meron na tayong access o relasyon sa Panginoon, kalulugdan tayo ng Panginoon. At ang sabi ng Diyos, ibibigay ko sa inyo ang pangangailangan ninyo, protection. Kaya ang baptism ay protection yan, ay tanda ng kapangyarihan ng Diyos, proteksyon sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So protektado ang tao kapag nagpailalim sa bautismong ito. Okay? Maraming benepisyo ang binanggit si Kristo tungkol sa binyag. Kaya ang tao ay dapat sumunod dito. Hindi kayo binibinyagan para maging Kristiyano. Si Jesus ba ang nagpundar ng Kristyanismo? Hindi nga religion ang itinatatag ng Diyos. Ang itinatag ng Panginoon ay kaharian niya, kahariang magpakailanman. Kaya tayo magpabinyag sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So malinaw mga kapatid na ang bautismo ay hindi for church membership, hindi for religion, kundi para sa buhay na walang hanggan. Kaya dapat maintindihan natin yon. Kasi may mga taong ginagamit, mga simbahan na ginagamit ang baptism para maging member ng simbahan. At maling-mali yun. Kasi ang pangangaral ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen? Sa ngalan ng ating Diyos, sa mga anak at ng banal na Espiritu. Susunod po natin yung